Minsan nang itinampok ng programang Eyewitness dito sa GMA ang kwento ng mga may kapansanan na si Pablito at yung naging katuwang niya sa buhay, yung kanyang kuya na si Jason. Sa kasamaang palad mga kapuso, nataktuang patay kamakailan sa Cavite si Jason. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tuwing may pasok sa eskwela, laging katulong ni Pablito Patilan sa pagbibihis ang kanyang kuyang si Jason. Marupok kasi ang buto ni Pablito, kaya si Jason ang nagsisilbing kamay at paa niya sa lahat ng gawain. Sa tulong ni Jason, nakagraduate kamakailan sa elementarya si Pablito sa School for the Crippled Children ng National Orthopedic Center. Ang kwento ng magkuyang Jason at Pablito, ginawan ko pa ng dokumentaryo noon para sa Eyewitness. Pero noong Pasko ng pagkabuhay, natagpo ang patay si Jason sa Barangay San Mariano sa Dasmariñas, Cavite. Pinalo ng matigas na bagay ang ulo ni Jason. Sinaksak din siya sa likod. Love triangle ang isa sa tinitingnang motibo sa krimen. Sa isang dampa sa Paliparan 2, Dasmariñas, Cavite, nadatnan namin si Pablito. Kwento niya, hirap siyang tanggapin ang biglang pagkawala ng kanyang kuya. Napaliguan, inaasi sa pagbibis, tapos pag magulo yung kama ko, inaayos po niya. Inaatid pa po niya ako sa classroom. Siya po siyang huwaran para sa akin. Kasi kung wala siya, hindi ako matututong mag-isa. Hustisya ang tanging hiling ni Pablito at kanyang mga kaanak. Sana maglakas loob sila na humarap para mabigyan ng katarungan yung kuya ko. Nang ma-interview namin sa Eyewitness sina Jason at Pablito sa dokumentaryong Pasan-Pasan, isang bagay ang hinabili ni Jason sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi natin masabing takbo ng panahon. Hindi naman sa pinagdadasal ko. Halimbawa, madisgrasya kuya mo. Alam mo, magbabiyahe, ganun. Paano ka na lang? Sabi ko, habang nandito ako sa tabi mo, tinintirain ko rin siyang makaya niya mag-isa. Kaya na nabalitaan niya, natuto ko lahat. Tuwang-tuwa po siya. Talaga? Opo. Anong sabi niya sa'yo? Napaproud siya. Proud siya kasi natuto ko. Pangarap ni Pablito maging abogado at computer engineer. Ang pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral daw ang tanging maisusukli niya sa kuyang minsan ay pumasan sa kanya at kailanman ay hindi siya itinuring na pabigat. Sinabi ko naman sa kanya, nabubuhay pa siya. Ano? Sabi ko, hindi ko, hanggat may buhay ako, papapatuloy kong pag-aaral. Kasi sabi ko, yun lang po ang paraan para makatapos ako eh. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minutes! Hanggang ngayon, marami ang naiintriga kung meron bang namamagitan kina Vic Soto at Pauline Luna. Si Pauline, meron na nga bang aaminin? Makichika kay Nelson Canlas. We're good. We've always had a good relationship naman. Hindi pa rin tahasan ang pag-amin ni Pauline Luna tungkol sa estado ng relasyon nila ni Vic Soto. Mula nang machismis si Pauline kay Bossing, naging tikom na ang bibig ng dalawa. Pero sa story conference ng Daddy Dearest kahapon, na corner si Pauling ng GMA News at hindi maiwasang may tanong ang matagal lang nababalitang relasyon nila ni Bossing. Even before all the chismis and when I was starting in Bulaga, we've had a good relationship and it's good. Oh, it's very happy. Yeah. It shows. Thank you. Thank you. My heart is in a happy place. Natanong din si Pauline tungkol sa umano'y mga tweets ng mga anak ni Bossing na tila hindi raw sila boto kay Pauline. I respect everybody's opinion, but for me, as long as I know that I'm not doing anything wrong, as long as I'm not stepping on anybody's toes, and as long as I know that I am not hurting anybody intentionally, I'm good. Sa ngayon, ang gusto munang pagtuunan ni Pauline ay ang pagbabalik niya sa pag-aarte. Makakasama ni Pauline si Ogie Alcacid sa family drama series na Daddy Dearest. It's very interesting kasi I play a fairy at lahat ng fairy, mukha ko. So I play different roles na fairy. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.
At yan po ang may init kong chika this Tuesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Yan po ang mga balita ang aming tinutukan. Sa nakalipas na 24 oras, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiang. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.